Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 861. Hindi na bahagi ng pamilyang Yang si Iris kaya malaya na niya itong magugustuhan. Malaki rin ang pag-asa niyang makuha ito, kaya hindi niya pwedeng hayaan na lang na gamitin ni Jacob ang maruruming paraan upang agawin ang dalaga. Ginoong Collins, babae lang naman siya. Hindi naman iyon bagay na napakahalaga. Magkaibigan tayo. Talaga bang magkakalaban tayo dahil lang sa isang babae? Malamig na sabi ni Jacob. Dapat ako ang magtanong sa iyo niyan. Jacob, sigurado ka bang gagawin mo akong kaaway pati na ang pamilyang Collins? Malamig na sagot ni Anson. Ikaw. Sa harap ng banta ni Anson, biglang nag-alinlangan si Jacob. Baka hindi kayang labanan ng pamilyang Lowe ang pamilyang Collins na isa sa 4 na dakilang pamilya, ngunit nakuha na ng kanyang ama ang kontrol sa pamilyang Yang. Sa tulong ng mga Yang, hindi na sila matatakot sa mga Collins o kay Anson. Ngunit nang isipin ang malaking plano ng kanyang ama, nag-atubili siya. Ang pinakamatinding kaaway nila ngayon ay si Leon. Nakaplano na ang kanyang ama na harapin sina Leon at ang pamilyang Shear sa susunod. Siyempre, hindi madaling talunin sina Leon at ang mga Shear. Kung nais nilang mawasak ang mga ito, kakailanganin nila ang tulong ng pamilyang Field at ng mga Collins. Kung gagawin niyang kaaway si Anson, tiyak na makakasama ito sa kanyang ama at sa buong pamilya. Ginoong Collins, masyado ninyong pinalalaki ang bagay na ito. Magkaibigan tayo kaya hindi ko kayang gawing kaaway dahil lang sa isang babae. Kung ganoon mo talaga kagusto si Iris, ibibigay ko na sa iyo ngayon. Sana ay maging masaya kayo. Walang pakialam nang ngumiti si Jacob. Iba siya kay Anson. Tunay na nagugustuhan at nililigawan ni Anson si Iris ng tapat. Siya ay nabighani lamang sa kagandahan nito. Para sa kanya, hindi ganoon kahalaga si Iris. Marami pang ibang magagandang babae sa mundo. Para sa kapakanan ng mas malaking layunin, hindi niya isusugal ang ugnayan nila dahil lang kay Iris. Mas mainam na ibigay na lang ito kay Anson upang makuha ang loob nito. Sige, Ginoong Lowe. Salamat sa pag-unawa. Kumalma na si Anson nang umurong si Jacob. Umalis na tayo. Isang kumpas ang ginawa ni Jacob upang palayain si Iris. Pagkatapos noon, inutusan na niya ang kanyang mga tauhan at umalis na sila. Habang pinapanood ang paglisan ni Jacob, unti-unting kumalma sina Iris, Gilbert, at ang iba pa. Nakahinga sila ng maluwag. Anson, salamat sa tulong mo. Hindi nakalimutang magpasalamat ni Gilbert. Ginoong Yang, huwag na po kayong mag-alala. Magkaibigan naman po kami ni Iris, kaya wala po yun. Mapagkumbabang ngumiti si Anson. Mukha siyang marespeto at marangal, tila isang prinsipe mula sa ibang mundo. Ngunit alam ni na Gilbert at ng iba pa na kilala siya bilang babaero sa buong lungsod, kaya medyo nababawasan ang magandang imahe niya. Gayunpaman, malaki ang utang na loob ni Iris dahil nailigtas siya nito sa panganib. Kahit hindi niya gusto ang ugali nito, kaos-puso pa rin siyang nagpapasalamat. Anson, hindi ka naman siguro pupunta rito nang walang dahilan. Mayroon ka bang kailangan? Tanong ni Gilbert. Ginoong Yang, aaminin ko na po. Matagal ko na talagang nagugustuhan si Iris. Nang marinig ko na kayo ay nalagay sa panganib at pinalabas sa pamilya, nag-alala ako kaya pumunta rito. Nakangiting paliwanag ni Anson. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa kagandahan ni Iris habang nagsasalita. Nagpunta siya upang tulungan sila sa oras ng matinding pangangailangan. Sa sandaling kailangan nina Iris at Gilbert ng tulong, sinamantala niya ang pagkakataon upang magpakita ng kabutihan at makuha ang loob ng dalaga. Naganap ito ayon sa kanyang kagustuhan. Dumating siya na tila isang bayaning nagligtas kay Iris, at malaki ang naging pagbabago ng tingin nito sa kanya. Tumulong ka sa amin. Nagulat si Gilbert. Ang pamilyang Collins ay isa sa 4 na dakilang pamilya. Mayroon silang napakalaking kapangyarihan at yaman. Kung makukuha niya ang tulong ni Anson at ng kanilang pamilya, mas magiging madali para sa kanila na makabalik o muling makuha ang kontrol sa pamilyang Yang. Tama po iyon. Ginoong Yang, kung kailangan ninyo ng tulong sa anumang bagay, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sabi ni Anson. Napakaganda nito.
Anson, kung matutulungan mo kaming makabalik sa pamilyang Yang, hinding-hindi namin ito malilimutan. Hindi napigilan ni Gilbert na magalak. Alam niyang tumutulong lang si Anson dahil nagkakagusto ito kay Iris. Kung dati, hinding-hindi niya ito iisipin dahil sa reputasyon nito. Ngunit nagbago na ang panahon. Nasa pinakamababang antas na sila at kailangan ng tulong. Bukod pa rito ay magalang at mapagkumbaba si Anson. Mas higit pa ito kay Jacob at tapat ang hangarin, hindi tulad ng panlilinlang at puwersahang paraan ng huli. Sa kabuuan, bukod sa pagiging babaero, maayos naman ang lahat ng aspeto ni Anson. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang katotohanang mahal talaga nito ang kanyang anak. Kung magsasama man sila, tiyak na hindi nito sasaktan si Iris. Para sa kapakanan ng anak at sa kanyang posisyon sa pamilya, labis na nasiyahan si Gilbert kay Anson. Ginoong Collins, salamat sa inyong malasakit. Tatanawin ko itong utang na loob. Gayunpaman, kakayanin ko na po ito ng mag-isa at hindi na kailangang abalahin pa ang inyong pamilya. Nagkunot ng noo si Iris at magalang na tumanggi. Walang bagay na libre sa mundo. Alam niyang kailangan niyang tanggapin si Anson kung nais niyang makuha ang tulong nito at ng pamilyang Collins. Sa huli, hindi malayo ang layunin ni Anson sa kay Jacob. Pareho silang naghahangad na siya ang mapang-asawa. Ngunit kung paghahambingin, mas tapat at maayos si Anson kung pakitunguhan siya. Kung si Jacob ay tuso at mapagsamantala, si Anson naman ay maituturing na isang Ginoo. Iris, ano ba ang ginagawa mo? Tumutulong lang naman si Anson para sa iyo, bakit mo pa tinatanggihan? Hindi nasiyahan na sabi ni Gilbert. Ama, magiging tapat ako, si Leon pa rin ang mahal ko. Hinding-hindi ko tatanggapin ang iba kundi siya. Mahinahong sabi ni Iris. Iris, bakit mo naman pinapahirapan ang sarili mo? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo para kay Leon, ngunit ikakasal na siya kay Cynthia. Hindi na kayo magkakasama pa. Wala nang saysay na alalahanin pa iyon. Bumantong hininga si Gilbert. Dati ay pabor pa nga niya na magkaayos sila, ngunit nang malaman niyang ikakasal na si Leon, agad na nawala ang pag-asa nito. Maging posible man o hindi na magkaayos kami, kailangan ko munang subukan. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat sa kanya ngayon din. Baka may pag-asa pa kaming magkaayos. Matatag na sabi ni Iris. Habang sinasabi iyon, humarap siya at naglakad palabas. Hindi ka pwedeng umalis. Bahagi na ng nakaraan si Leon. Dapat tumingin ka na sa hinaharap. Si Anson ang pinakamabuting pagpipilian mo ngayon. Itinulak ni Gilbert ang kanyang silya at nagmadaling pigilan si Iris. Sa totoo lang, may dalawang dahilan siya kung bakit pinipigilan ito. Una ay dahil ikakasal na si Leon kay Cynthia, at pangalawa ay dahil sa panliligaw ni Anson. Kahit napakahusay ni Leon, sa huli ay ulila pa rin ito. Kahit na handa pa itong makipagbalikan, hindi nito kayang tulungan ng malaki ang pagbabalik nila sa pamilya. Ngunit iba si Anson. Kung tatanggapin ito ni Iris, sa tulong ng kapangyarihan at yaman ng pamilyang Collins, hindi na magiging mahirap na mabawi niya ang pamumuno sa pamilya. Ama, paulit-ulit mo akong pinipigilan at pinaghiwalay kay Leon noon para sa kapakanan ng pamilya, na naging dahilan kung bakit ko siya nasaktan ng paulit-ulit. Ngayon ba ay gagawin mo ulit yun para sa sarili mong kapakinabangan? Malamig na sabi ni Iris, na agad na naintindihan ang tunay na layunin ng ama. Dati ay masyado siyang walang muwang at sunod-sunyiran sa ama, kaya napagbintangan at nasaktan niya si Leon. Ngunit ngayon, ibinigay na ni Leon ang lahat para sa kanya. Alam niyang hindi magbabago ang paniniwala niya sa lalaki anuman ang gawin ng kanyang ama. Ikaw, nagdilim ang mukha ni Gilbert ngunit wala siyang nagawang isagot. Alam niyang tama si Iris. Kung hindi siya nakialam, hindi sana sila naghiwalay at hindi sana umabot sa ganito ang lahat. Kasalanan niya ang lahat. Siya ang nagdala nito sa kanila at isinama pa ang kanyang anak sa kapahamakan. Ginoong niyang ayos lang po iyon. Kung nais ni Iris na hanapin si Leon, hayaan na natin siya. Sa oras na makita niya ang totoo, sigurado akong mag-iiba rin ang isip niya. Nakapapayapang sabi ni Anson, napakatahimik ng kanyang mukha. Alam niya ang kalagayan ni Leon. Ang pag-angat nito ay dahil sa tulong at suporta ng pamilyang Shear. Ikakasal na si Leon kay Cynthia.
Kung babawiin nito ang kanyang sinabi para makipagbalikan kay Iris, tiyak na labis nitong sasaktan si Cynthia at dudungisan ang pangalan ng pamilyang Shear. Magiging magkaaway ang dalawang panig, at ito ay magiging kamatayan para kay Leon. Malinaw na masyadong malaki ang kapalit nito. Kung hindi mangmang si Leon, hinding-hindi ito gagawa ng ganon. Kaya naman hindi siya nag-aalala kahit kaunti. Naisipan ni Gilbert ang ibig sabihin nito nang makita ang pananahimik ni Anson. Agad niyang naintindihan ang ibig sabihin nito. Kung wala talagang pag-asa sina Iris at Leon, wala na siyang dahilan para pigilan pa ito. Mas mainam na hayaan na lang niyang subukan ito. Sa oras na makita ni Iris na imposible na, doon pa lang siya tuluyang bibitaw kay Leon. Sige, pumunta ka na. Sumuko na rin si Gilbert at hindi na pinigilan si Iris. Iris, sasamahan kita kay Leon. Sasama rin ako. Sabay na lumapit sina Ariel at Luisa. Nang marinig nilang ikakasal na si Leon, nabahala sila. Gusto nilang samahan si Iris. Tumango si Iris. Iba na ang sitwasyon ngayon at nawawalan na siya ng pag-asa. Mas gumaan ang loob niya nang makitang sasama sina Luisa at Ariel. Habang pinapanood ang paglisan nina Iris, isang masayang ngiti ang gumuhit sa labi ni Anson. Si Leon ang kanyang pinakamatinding karibal sa pag-ibig. Hanggat hindi nagkakaayos sina Leon at Iris ngayon, maaari niyang samantalahin ang pagkakataon upang punan ang nasirang puso ng dalaga. Sa pag-iisip pa lamang nito ay labis na siyang nasisiyahan. Sa mansyon ng pamilyang Shear, nakabalot sa benda ang isang kamay ni Leon habang nagpapahinga sa higaan. Dahil sa paggamit niya ng dragon pill noong nasa pamilyang Young pa sila, nasa panahon siya ng kahinaan at pakiramdam na walang lakas. Sa kanyang tabi ay si Cynthia na nag-aalaga sa kanya. May hawak itong gamot para sa pagpapalakas ng katawan at pinapainom ito kay Leon habang nakangiti ng masaya. Matagal niyang hinintay ang pagkakataong ito at sa wakas ay nasuklian na rin ang kanyang tiyaga. Sa wakas ay kasama na niya si Leon. Malinaw kung gaano siya kasaya. Hindi nawala ang kanyang ngiti mula nang makauwi sila. Sa sandaling iyon ay may narinig silang yabag. Mabilis na lumapit ang isa sa mga bantay mula sa labas. Binibining Shear may nagsasabing si Iris Young sa labas at nais daw makipagkita kay Ginoong Wolf. Ibinigay ng bantay ang ulat. Iris, bakit siya narito? Nagulat si Cynthia at agad na nawala ang kanyang ngiti. Hindi po niya sinabi. Tapat na sagot ng bantay. Hindi, sabihin mo na nagpapahinga si Leon ngayon. Wala siyang oras para sa kanya. Malamig na utos ni Cynthia. Kahit hindi niya alam ang tunay na layunin nito, madali niyang nahulaan na hindi maganda ang dahilan kung bakit pumunta si Iris sa ganitong oras. Opo, susunod sana ang bantay ngunit pinigilan siya ni Leon. Sandali, Cynthia, panauhin pa rin siya. Hayaan natin siyang makita. Mahinahong sabi ni Leon habang pilit na tumatayo. Leon, tingnan mo na lang kung paano ka tretuhin ni Iris. Paulit-ulit kanyang sinaktan, ano pa ang saysay ng pakikipagkita sa kanya. Hindi nasiyahan na sabi ni Cynthia. Baka may mahalaga siyang sasabihin. Ayos lang sa akin na makipagkita ng sandali. Mahinahong sagot ni Leon. Kahit na pinalaya na niya ang kanyang nararamdaman at nagpaalam na kay Iris sa pamamagitan ni Ariel, hindi siya manhid. Hindi sila itinadhana para sa isa't isa ngunit hindi ibig sabihin ay magiging magkaaway na sila agad. Dahil sa nakaraan, handa pa rin siyang tumulong kung may mahalagang kailangan si Iris. Iba na iyon sa kanyang nararamdaman. Ngunit, naiintindihan naman ni Cynthia ang ibig sabihin ni Leon, ngunit nababahala pa rin siya. Natatakot siyang bumalik ang dating nararamdaman ng lalaki. Huwag kang mag-alala, dahil tinanggap ko na ang pagpapakasal sa iyo, ibig sabihin ay ikaw na ang aking mapapangasawa. Hinding-hindi kita tatradorin. Hinawakan ni Leon ang kamay ni Cynthia at taimtim na nangako. Oo, naniniwala ako sa iyo. Lamambot ang puso ni Cynthia. Iba siya kay Iris. Lagi niyang pinagkakatiwalaan si Leon. Sa pangako nito, nawala na ang lahat ng kanyang pag-aalala. Sa labas, kumuha sila ng silya de gulong. Itinulak ito ni Cynthia palabas. Agad nilang nakita sina Iris, Ariel, at Luisa. Leon, anong nangyari sa iyo? Labis na nagulat sina Iris at ang iba pa nang makitang nakaupo sa silya si Leon at mukhang sobrang nanghihina. Kabanata 865. Ayos lang ako.
Kaunting sugat lang ito. Mahina hong ngumiti si Leon. Kahit hindi naging maayos ang naging wakas ng kanilang relasyon, malapit pa rin siya kina Ariel at Luisa. Itinuturing niya silang matalik na kaibigan. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso sa kanilang pag-aalala. Leon, patawad. Sobrang laki ng nagawa kong masama sa iyo. Puno ng pagsisising sabi ni Iris. Ayos lang iyon. Ginawa ko iyon ng kusa. Walang pakialam na ngumiti si Leon. Ang pag-ibig ay hindi humihingi ng kapalit. Kusa niyang inalay ang lahat para kay Iris, kaya wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili. Binibining niyang mayroon po ba kayong kailangan? Diretsa ang tanong ni Leon, at binago na rin ang tawag niya sa dalaga. Dahil nagpasya na siyang bitawan ang nararamdaman at ikakasal na kay Cynthia, kailangan niyang maglagay ng malinaw na hangganan sa pagitan nila. Ito ang nararapat. Tila may tumusok sa puso ni Iris sa narinig na tawag. Ngunit alam niyang sarili niyang gawa ang lahat. Kung hindi niya pa ulit-ulit na sinaktan si Leon, hindi sana sila hahantong sa ganitong sitwasyon. Leon, kasalanan ko ang lahat. Mula noong naghiwalay tayo hanggang sa nasa mansyon ng mga Yang, napagbintangan at napagkamalan kita. Narito ako upang humingi ng tawad. Mapapatawad mo pa ba ako? Kinagat ni Iris ang kanyang labi habang taimtim na humihingi ng tawad. Nagulat si Leon at agad na naintindihang nalaman na nito ang katotohanan at sa wakas ay naniwala na rin sa kanya. Lumipas na ang lahat ng iyon. Wala na ring dapat ipatawad. Ang mahalaga ay naniwala ka na sa akin. Bumantong hininga si Leon. May kirot sa kanyang puso, ngunit may halong ginhawa rin. Mula noong palayasin siya ng pamilyang Yang, lagi niyang pinapangarap na mapatunayan ang kanyang kawalang sala. Sa wakas ay napatunayan na niya ang kanyang kalinisan gamit ang sarili niyang pagsisikap. Wala na siyang dapat pagsisihan pa. Leon, alam kong nagkamali ako. Ang totoo ay mahal na mahal pa rin kita. Magkaayos na tayo, maaari ba? Naglakas loob na tanong ni Iris habang nakatingin ng may pag-asa sa lalaki. Ano, gusto mong magkaayos tayo? Nagulat si Leon. Inakala niyang tapos na ang lahat sa kanila. Hindi niya inakala na sa ganitong paraan pa hihilingin ni Iris na magbalikan sila. Nabalisa siya. Hindi lang si Leon ang nagulat, kundi lalo na si Cynthia. Ikakasal na sila, ngunit biglang dumating si Iris sa ganitong oras upang humiling ng pagbabalikan. Iris, wala ka bang hiya? Paulit-ulit mo nang sinaktan si Leon, paano mo pa nagagawang hilingin iyan? Hindi pinansin ni Cynthia si Iris. Leon, alam ko na ang mali ko ngayon. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka. Ako, bamuka ang bibig ni Leon ngunit magulo ang kanyang nararamdaman. Kahit nagpasya na siyang bitawan si Iris, ito pa rin ang babaeng minahal niya ng lubos. Ang hiling ni Iris na magbalikan ay tila isang malaking bato na ibinato sa payapang tubig ng kanyang puso, na lumikha ng malalaking alon. Sa sandaling iyon, labis na nahirapan siyang manatiling kalmado. Ang kanyang matibay na pasya ay nagsimulang manghina. Leon, huwag kang papayag. Namutla si Cynthia habang nakatingin ng may matinding pag-aalala sa lalaki. Alam niya kung gaano kamahal ni Leon si Iris, at nararamdaman niyang nag-aalinlangan na rin ito. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, baka tuluyan na siyang iwanan ni Leon at bumalik sa piling ni Iris. Sa pag-iisip pa lamang nito ay labis na siyang nasasaktan. Ang makitang labis na nasasaktan si Cynthia ay tila gumising sa natutulog na damdamin ni Leon. Kung dati, baka agad na siyang pumayag na makipagbalikan. Ngunit nakapangako na siya kay Cynthia. Kani-kanina lang ay nangako siya rito habang buhay. Kung babawiin niya ang kanyang sinabi, tiyak na labis nitong sasaktan si Cynthia. Hindi niya iyon magagawang gawin. Noong naghiwalay sila ni Iris, naramdaman niya ang matinding kirot na tumagos sa kanyang puso at buto. Halos mawasak siya noon. Dahil ayaw niyang maranasan iyon, hinding-hindi niya gagawin iyon kay Cynthia. Bukod pa rito, si Iris ay laging nagdududa at nanakit sa kanya. Samantala, si Cynthia naman ay laging nasa kanyang tabi sa oras ng kanyang pangangailangan. Tahimik itong nag-alay ng lahat para sa kanya. Kung iiwan niya si Cynthia para kay Iris, hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Matapos ang mahabang pag-iisip, sa wakas ay nakapagpasya na si Leon. Binibining niyang patawad, hindi na tayo pwedeng magbalikan.
Umiling si Leon at mariing tinanggihan ang hiling ni Iris. Malakas na kalabog. Sa sandaling iyon, tila isang pagsabog ang gamulat sa lahat ng naroon. Lalo na si Cynthia na akala ay tiyak na papayag si Leon. Ngunit hindi niya inakala na para sa kanya pa rin pinili ni Leon na tanggihan si Iris. Sa sandaling iyon, labis siyang natuwa at naging masaya. Napakaganda nito. Leon, mahal na mahal kita. Labis na nagalak si Cynthia at niyakap ng mahigpit si Leon. Kitang-kita ang tunay na ligaya sa kanyang mukha. Kabaligtaran ng saya ni Cynthia, tila sinampal ng kidlat si Iris at nanigas sa kanyang kinatatayuan. Bakit? Namutla si Iris at nagsimulang manginig. Bago pa man siya pumunta rito, alam na niyang baka hindi pumayag si Leon. Ngunit mas masakit pa rin ang marinig mismo sa bibig ni Leon ang pagtanggi. Hindi niya matanggap ang malupit na katotohanan. Binibining niyang uulitin ko, tapos na ang lahat sa atin. Si Cynthia na ang aking mapapangasawa. Simple lang ang kanyang isip. Kung bago pa siya pumayag kay Cynthia, baka isipin niya ang alok ni Iris. Ngunit mayroon na siyang bagong kasama at itinuturing na itong kanyang mapapangasawa. Hindi na yun tama at pananagutan. Leon, mangmang ka ba? Hindi mo ba alam na matagal ka nang hinahanap ni Iris para magkaayos? Niloko lang siya ni Cynthia. Hindi na nakapagpigil si Luisa at nagsigaw sa inis. Anong sinabi mo? Hinanap na ako ni Iris noon pa. Imposible iyon. Paanong hindi ko nalaman? Labis na nagulat si Leon at tila hindi makapaniwala sa narinig. Siyempre naman hindi mo malalaman. Noong pumunta si Iris sa Synth-Ion Group upang yayain kang magkaayos, niloko at pinaikot siya ni Cynthia, kaya inakala niyang kayo na talaga. Si Cynthia ang ugat ng lahat ng ito. Kung hindi siya nakialam, hindi sana napagbintangan at nasaktan ka ng paulit-ulit ni Iris. Puno ng inis na ipinaliwanag ito ni Luisa. Nang marinig ang lahat, nag-alinlangan si Leon. Pagkatapos ay humarap kay Cynthia at nagtanong, Cynthia, totoo ba ang sinabi ni Luisa? Ako, namula si Cynthia. Bamuka ang kanyang bibig ngunit walang naisagot. Dahil totoo naman talaga ang lahat ng iyon. Hindi nagsisinungaling si Luisa kaya hindi niya alam ang isasagot. Bakit mo ako niloko? Nagdilim ang mukha ni Leon. Malinaw sa mukha ni Cynthia na totoo ang lahat ng narinig niya. Leon, patawad. Hindi ko naman sinasadya. Sobrang mahal lang kasi kita at ayaw kitang mawala. Kaya ko nagawa iyon. Namula ang mga mata ni Cynthia at tila iiyak na sa takot. Ikaw, labis na nadismaya si Leon sa sandaling iyon. Ngunit naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Mauunawaan kung gagawa ito ng paraan upang mapalapit sa kanya. Sa huli, ang lahat ay nagsimula sa kawalan ng tiwala ni Iris. Kung nagtiwala sana ito sa kanya, hindi sana siya madaling nalinlang ni Cynthia. Dapat sana ay binigyan man lang siya ng pagkakataong magpaliwanag, ngunit hindi yun ginawa ni Iris. Leon, hindi ko kaya kung wala ka. Pwede mo ba akong patawarin? Hinawakan ni Cynthia ang kamay ni Leon habang nakatingin ng may luha, takot na mawala siya dahil sa pangyayaring ito. Ayos lang iyon. Tao lang naman tayo. Ikaw ang aking mapapangasawa kaya hindi kita sisisihin. Huwag mo na lang uulitin. Hinaplos ni Leon ang kamay nito upang pakalmayan. Kahit sumusobra ng kaunti, ginawa naman iyon ni Cynthia dahil lamang sa kanya. Mahirap makahanap ng babaeng magmamahal sa kanya ng tulad nito, kaya nararapat lang na pahalagahan niya ito. Marahil dahil hindi pinahalagahan ni Iris ang kanyang pagmamahal, mas lalo na niyang niyayakap ang pagmamahal na ibinibigay ni Cynthia. Talaga ba? Napakaganda niyan. Labis na natuwa at naging masaya si Cynthia at agad na napangiti sa ginhawa. Nang makita iyon, tuluyang nawalan ng pag-asa si Iris. Inakala niyang iiwan agad ni Leon si Cynthia nang malaman ang totoo at piliin na siya. Ngunit ang lahat ng kanyang pag-asa ay tuluyang nawasak. Leon, ano ba itong ginagawa mo? Nagsinungaling sa iyo si Cynthia pero pinatawad mo lang agad. Paano naman si Iris? Sabi ni Luisa. Totoo nga. Leon, mahal na mahal ka ni Iris. Gusto ka talaga niyang makasama ulit. Hindi mo ba siya bibigyan ng pagkakataon? Sabi naman ni Ariel. Luisa, Ariel, patawad. May mga bagay na talagang para sa nakaraan na. Hindi na natin maibabalik ang dati. Pagod na ang aking puso. Umuwi na lang kayo.
Bumantong hininga at sabi ni Leon. Hindi naman sa hindi siya nagbigay ng pagkakataon. Mula noong palayasin siya ng pamilyang Yang, ibinigay na niya ang lahat. Puno na siya ng sugat at wasak na ang kanyang puso. Plano na nga niyang bitawan ang nararamdaman niya kay Iris at magsimula ng bagong buhay. Paano pa niya matatanggap ang pag-ibig nito ngayon? Leon, talaga bang magiging ganyan kakamanhid sa akin? Kinagat ni Iris ang kanyang labi habang malungkot na nakatingin sa lalaki, at pilit na pinipigil ang kanyang mga luha. Hindi naman sa manhid, tapos na talaga ang lahat sa atin. Kung gusto mo, maaari pa rin tayong maging magkaibigan sa hinaharap, pero pagdating sa pag-ibig, dito na tayo magtatapos. Mahinahong sagot ni Leon. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magsisisi. Labis na nasaktan si Iris sa malamig na pakikitungo ni Leon. Wala na siyang lakas ng loob na manatili pa roon kaya humarap siya at tumakbo palayo. Ngunit sa kanyang pagtalikod, dalawang patak ng luha ang pamatak mula sa kanyang mga mata. Leon, mangmang ka talaga. Labis na nadismaya si Luisa habang tinatitigan ang lalaki. Pagkatapos ay nagmadali siyang sumunod kay Iris. Leon, mag-ingat ka. May halong lungkot na tumingin si Ariel kay Leon bago sumunod kina Luisa. Habang pinapanood ang paglisan ng tatlo, mariing ipinikit ni Leon ang kanyang mga mata. Kahit nagpakita siya ng kalmado sa harap ni Iris, ito pa rin ang babaeng minahal niya ng lubos. Kusal niyang tinanggihan ang alok nito, ngunit hindi rin naman magaan ang nararamdaman niya. Ngunit hindi na maibabalik ang nakaraan. Dahil nakapangako na siya kay Cynthia, hinding-hindi niya ito pwedeng tradorin o saktan. Ito ang tungkulin at pananagutan niya bilang lalaki. Leon, ayos ka lang ba? Hindi napigil ang magtanong ni Cynthia nang may pag-aalala, at nararamdaman ang lungkot ng lalaki. Ayos lang ako, pumasok na tayo. Huminga ng malalim si Leon, pilit na nilulunod ang damdamin para kay Iris bago sumenyas kay Cynthia na itulak siya pabalik upang magpahinga. Sa sandaling iyon, narinig nila ang ugong ng makina. Dalawang mamahaling sasakyan ang paparating mula sa malayo. Pagkatapos ay bumukas ang mga pinto. Bumaba sina Vincent at Snow kasama ang ilang tauhan. Ginoong Paul, Snow, bakit kayo narito? Bati ni Leon. Nabalitaan kong nasugatan ka ni Harold kaya pinuntahan kita. Kumusta ang iyong mga sugat? Tanong ni Vincent. Ang pangyayari sa pamilyang Yang ay hindi na lihim sa mga dakilang pamilya sa lungsod. Nabalitaan na rin ito ni Vincent. Ayos lang ako, kaunting galos lang naman, walang masama rito, ngumiti si Leon. Mabuti naman kung ganoon. Leon, narinig ko na nasa antas na ng Panginoon si Harold. Totoo ba iyon? Sabi ni Vincent. Matagal na silang magkaribal ni Harold at hindi nagkakasundo. May dalawang dahilan kung bakit siya nagpunta rito. Oo, totoo iyon. Tumango si Leon at maikling ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Hindi ako makapaniwala na mabilis siyang nakarating sa antas na iyon. Paano niya nagawa iyon? Nagkunot ng noo si Vincent, hindi mapigilan ang halong paghanga at inggit sa kanyang mukha. Ang antas na Panginoon ang ikalawang malaking hadlang sa mga mandirigma. Hindi madaling maabot ang ganitong antas. Kapareho niya ang antas ni Harold. Pareho silang nasa antas na kalahating Panginoon, at walang sino man ang nakalalamang sa isa't isa. Ngunit sa sandaling iyon, mas nauna na siyang nalampasan ni Harold. Mahihirapan na siyang harapin ito ng direkta sa hinaharap. Bigla niyang naramdaman ang panganib, ngunit wala siyang magawa. Marahil ay sadyang pinalad lang si Harold. Biglang may naisip si Leon at tila may naunawaan na. Noong nasa pamilya pa sila ng mga Yang, hinala niya na ang pag-angat ni Harold ay may kinalaman sa pagnanakaw nito kay Quinton. Kung hindi, hindi sana nito kalabanan ng pamilyang Hunt para lamang sa 3 pure energy pills. Sa pag-iisip nito, naintindihan niya na posibleng ginamit nga ni Harold ang mga ito upang makarating sa antas na Panginoon. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay siya ang nakatuklas at nakagawa ng mga gamot na iyon. Alam niya ang katangian nito higit sa sinuman. Kung nagawa iyon ni Harold, tiyak na kaya rin niyang gawin. Dahil dito, nagkaroon ng matapang na ideya si Leon. Tumingin siya kay Vincent at nagtanong, Ginoong Paul, nais mo rin bang makarating sa antas na Panginoon? Siyempre naman, iyan ang pangarap ko habang buhay. Walang pag-aalinlangang sagot ni Vincent.
Ang antas na Panginoon ay pangarap ng maraming mandirigma. Ganoon din si Vincent. Ito ang pinakamalaking hangarin niya sa mahabang panahon. Ngunit sa kasamaang palad, napakahirap maabot iyon. Sa kasalukuyan, inaasahan niyang aabutin pa siya ng 3 hanggang 5 taon bago ito makamit. Baka matulungan kitang makarating sa antas na iyon. Seryosong sabi ni Leon. Kaaway niya si Harold. Hindi niya pwedeng hayaan na makuha na lang nito ang lahat ng gusto nito. Kung magagawa niyang gayahin ang paraan ni Harold at matulungan si Vincent, hindi lang si Vincent ang matutulungan niya kundi magagamit din niya ang lakas nito upang pigilan si Harold sa hinaharap. Perpekto ito. Ano, matutulungan mo ba akong makarating sa antas na iyon? Huwag mo naman akong biruin. Nagulat at hindi makapaniwalang sabi ni Vincent. Malaki ang pagkakaiba ng kalahating Panginoon sa Panginoon. Marami na sa nakatatanda sa lungsod ang hindi pa rin ito nakakamit kahit habang buhay na nilang pinagsisikapan. Ngunit sinabi ni Leon na kaya niya itong tulungan. Hindi siya makapaniwala. Hindi ako nagbibiro. Sinasabi ko ang totoo. Seryosong sagot ni Leon. Ang Pure Energy Pills ay nakatutulong sa pagpapalakas ng katawan at pag-angat ng antas ng mga mandirigma. Kasama na rito ang mga nasa antas na kalahating Panginoon. Kahit na mahirap gamit lang ang isa upang umabot sa antas na Panginoon, ang 3 ay tiyak na magdudulot ng mas malaking epekto. Ngunit karaniwan, isa lang ang kayang inumin ng isang mandirigma. Kapag samobra ay maaaring makasama o hindi na kaya ng katawan. Hindi alam ni Leon kung paano nagawa iyon ni Harold, ngunit may hinala siya. Maraming bagay sa mundo na hindi natin maipaliwanag. Sa tingin niya ay may ginamit na lihim na paraan si Harold upang sabay-sabay na makuha ang bisa ng 3 gamot. Para sa iba ay mahirap iyon, ngunit para kay Leon ay walang imposible. Kabanata 870, maraming impormasyon ang iniwan sa kanya ng kanyang mga ninuno. Mayroong mga lihim na pamamaraan upang gisingin ang likas na kakayahan ng katawan. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa medisina at detalyadong nakatala. Tungkol naman sa Pure Energy Pills, mayroon siyang dala na maaaring magamit ngayon. Nasa kanya na ang lahat ng kailangan, kaya hindi mahirap para sa kanya na tulungan si Vincent na makarating sa antas na Panginoon. Ginoong Paul, magiging tapat ako sa inyo. Hindi man ako makapangako ng buo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Malaki ang pag-asa na magtagumpay tayo. Taos pusong sabi ni Leon. Subukan. Paano mo nasabing madali lang itong subukan? Kapag may mangyaring masama, tiyak na magiging kapahamakan ito. Lalo pang nagulat si Vincent. Sa wakas ay naintindihan niyang tila ginagawa lang siyang pagsubukan ni Leon. Kung ibang bagay lang, handa siyang tumulong, ngunit ang pag-angat ng antas ay napakahalaga. Kapag nagkamali, baka mawalan pa siya ng kakayahang lumaban. Hindi niya maaaring isugal ang kanyang buhay ng ganun na lang. Tama si Ginoong Paul. Leon, ang daan ng mandirigma ay nakasalalay sa pagsisikap. Walang madaling paraan. Imposibleng matulungan mo ang aking ama. Huwag na nating sayangin ang oras. Nagmadaling sabi ni Snow. Ang antas na Panginoon ay napakahirap at bihirang maabot. Wala pa siyang narinig na may tumulong sa iba upang marating ito. Maliban na lang kung milagro, hindi siya dito naniniwala. Leon, sa tingin ko ay hindi ito maaasahan. Kalimutan na lang natin iyan. Umiling at sabi ni Cynthia. Kahit si Cynthia na laging nagtitiwala kay Leon ay naramdaman na masyadong mapanganib ang ideya nito. Kung magagawa nga iyon ni Leon, tila ba naging madali na lang ang lahat? Kung makapagpapalaki siya ng maraming mandirigma sa antas na iyon, walang sino man ang makakahadlang sa kanya. Hindi yun makatotohanan. Nadismaya si Leon nang makitang tila hindi siya pinaniniwalaan ng 3. Ginoong Paul, huwag kayong mag-alala. Tiwala ako rito. Sa totoo lang, kahit magkamali man tayo, tinitiyak kong walang mangyayaring masama sa inyo. Hindi ko hahayaang masaktan kayo. Pagpapakalma ni Leon. Hindi, masyado itong mapanganib. Nag-alinlangan sandali si Vincent, ngunit sa huli ay tumanggi pa rin. Ginoong Paul, nais ko talagang tumulong. Talaga bang hindi kayo maniniwala sa akin? Isipin ninyo ito lang ang mabilis na paraan para marating ninyo ang antas na iyon. Kahit magtagumpay man o hindi, walang mawawala kung susubukan ninyo. Kapag pinalampas ninyo ito, wala na kayong ibang pagkakataon sa hinaharap. Mapilit na sabi ni Leon.
Nais talaga niyang tumulong ng tapat. Napakagandang pagkakataon, ngunit tinanggihan siya. Malinaw kung gaano siya nadismaya. Ako, nawalan ng masabi si Vincent. Ang maging Panginoon ay ang kanyang pinakamalaking hangarin. Napakalaki ng tukso kaya nagpaalala ito sa kanya. Biglang naisip niya si Harold. Sila ay parehong makapangyarihan sa underworld. Ngayong nasa antas na ng Panginoon si Harold, tiyak na mangangibabaw na ito at mawawalan siya ng halaga. Walang magandang kahihinatnan para sa kanya kung mangyayari iyon.